Helmet, tanong kami. Ano po yun? Nakakakain ka pa ba ng nilalakong pagkain sa kalye? Naku, oo naman. Ano? Paborito ko yung kwek-kwek. Kwek-kwek. Baliw na baliw po ako sa kwek-kwek. Kwek-kwek. Ikaw, Susan, ano paborito mo? Squid ball. Squid balls? Oo. Ako, scramble. Ang gabi. Scramble, oh. El, nakakakain ka na ba? O nakakain ka na ba ng nilalako na may maririnig kang bell tapos may sisigaw ng... Oh, binato. Talaga, alam mo yan? Opo, lalo na kapag mainit, masarap yun. Ayan, Naman, menyog. kasama Yun yung ng menyog. Puting asin. Guys, ang binatog, huwag daw munang husgahan sa panlabas ng kaanyuan hanggat hindi natitikman. Yan ang kwentong inalam ni Mark Salazar. Mapamerienda o agahan talaga namang mabigat sa tiyan. Yan ang kabog na binatog. Pero hindi lang asin at asukal ang idinadagdag para mapasarap ito, kundi pati abo. Never eating binatog again. Bakit po niluluto sa abo? Ganyang ginagawa yung binatog? Legit ba to? Ngayon ko lang nalaman, ganyan pala siya i-process? Kwento ng 60 anyos na si Erlinda, kinagisnan niya ang pagluluto at pagkain ng binatog. Nakita ko lang sir po sa lula ko, tapos sa nanay ko, tapos ginaya ko na rin. Mayroong maliit na taniman ng mais ang pamilya ni na Erlinda sa Camarines Sur. Ang mga mais na hindi na naibebenta, diretso sa bahay para gawing binatog. Ang mga mais na ginagamit sa paggawa ng binatog, pinatutuyo at ibinibilad muna ng 3 araw para hindi raw masira agad. Kapag tuyo na ang mais, iluluto na ito. Pakukuluan muna ito kasama ang pinulbos na limestone o apog o kaya'y abo para mas madali raw matanggal ang balat ng butil ng mais o ang pericarp. Hindi maganda pag niluto yung mais na may balat, hindi magandang kainin. Kailangan maalis yung balat. Ang una po lalagyan natin ng tubig, yung abo. Kadalasang apog daw ang ginagamit sa pagluluto ng binatog. Pero dahil malayo sa bayan sina Erlinda, abo mula sa panggatong ng kahoy ang kanilang inihahalo rito. Pakukuluan ng 1 oras ang pinatuyong mais. Dapat alam mo na ang paggamit ng abo o apog sa paggawa ng binatog ay tinatawag na nixtamalization. Ayon sa registered nutritionist dietitian na si Jasmine Balisi. Ang ginagawa ng apog sa binatog, tinatanggal ito yung matitigas na parte ng corn at ito yung nagsisilbi para lumambot o maging gel-like structure yung binatog. Paulit-ulit na huhugasan ang pinakulong mais hanggang sa luminaw ang tubig. Gamit ang malinis na tubig, pakukuluan ang nabalatan ng mga butil ng mais. Papalitan ulit ang tubig ng unang kulo para masigurong walang natitirang abo. Muling pakukuluan ang butil ng mais hanggang sa bumuka ito. Senyalis ito na paluto na ang binatog. Nakakaapekto ang apog sa paglaki, kulay, amoy at lasa ng binatog. Pero pagdating sa nutritional value, hindi naman masyadong nakakaapekto ito. Dahil food grade ang ginagamit na apog para sa binatog, wala pa namang nakikitang result ng food poisoning o toxicity pagdating dito. Bago lantakan, mas pina-espesyal pa ni Erlinda ang kanyang binatog dahil pinakukuluan ito sa gata. Pwede nang pagsaluhan ang binatog. Masarap po. Tama lang ang timpla. Pagdating sa pagkain, laging kalinisan at kalusugan ang ating inuuna. Pero hindi lahat ng nakikita nating mukhang hindi kaaya-aya ay hindi na maganda. Gaya ng abo o apog na importante pala para malasap ang sarap ng binatog. Ako si Mark Salazar at yan ang kwentong dapat alam mo.